Isa na naman pong bagong reaction video ang ating pong gagawin po ngayong araw na to. Mula po ito kay Melvs Castle. Ang title po nito, Inchik aarestuhin na pag pumasok sa territorial waters. Persahang huhulihin ng barkong pangdigma ng Navy. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para po ma-update ka kapag naglalabas tayo ng itong reaction video, at nasa description din po ang link ng video ni Melvs Castle para po makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Wala na po tayong kailangan gawin pang iba pa, simulan na natin to. Let's do this. Lahat ng papasok sa territorial waters obligado nang magpaalam sa Pilipinas. Pag di tumugon sa radio challenge o di man lang magpaalam sa Philippine Navy, pwersahan tong papalayasin. Well, ito na po talagang pinakahihintay talaga natin, no? Dapat lang po talaga to na talagang manghuli na po talaga tayo kapag pumapasok yung mga lecheng Chinese na yan sa teritoryo natin. Dapat noon pa nga po talaga to no? Diretso natin. Di man lang magpaalam sa Philippine Navy, pwersahan tong papalayasin. At pag hindi lumayas, pag-aarestuhin lang. Yan ang Pelagic Sea Lanes Act. Layunin ng batas na arestuhin ang sino mang illegal na papasok sa ating teritoryo. Obligado na rin ang Philippine Navy na umaksyon ng naaayon sa batas. Hindi na Philippine Coast Guard ang babantay, kundi ang Philippine Navy warship na. Di pa malinaw kung kasama dito ang US Navy. Well, buti naman no, Philippine Navy na. Ito po talaga kasi ang maganda talaga dito. Pag Philippine Navy warship na po talaga yan, talaga pong may kakayanan na po talagang pumalag. At sana po talaga gawin po talaga nila to, no? Kasi po lahat naman po talaga ng mga hinaharas ng China at yung mga pinapasok ng teritoryo ng China ay talagang itinataboy sila ng mga iba't ibang bansa tulad ng Vietnam, Japan, Singapore, South Korea. Talaga pong tinataboy sila, no? Talagang winawater cannon nga rin po sila itong China Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Tayo lang po talaga ang hindi. Tayo lang po talaga ito naabuso talaga ng China. Sana po talaga magdire-diretso po talaga to. Magandang balita po talaga to. Nang naaayon sa batas, hindi na Philippine Coast Guard ang babantay, kundi ang Philippine Navy warship na. Di pa malinaw kung kasama dito ang US Navy. Pero mas maganda kung nakaalalay ang Amerika. Para pag pumalag ang China, putukan na. Maritime Defense Strategy. The clear demarcation of sea lanes strengthens our national defense by enabling better surveillance and patrol operations within our territorial waters. Kung ang China gumawa ng batas na aarestuhin nila tayo, pumalag at gumawa rin yan ang Senado. Ang malaking tanong, may papatupad kaya to ng Armed Forces of the Philippines? Sana lang talaga mapatupad kasi po sinabi na di ba, na talagang may ganyan ng patakaran o batas. Sana po talaga may pangil ang batas na to para po talagang mangingilag na po ang China sa atin. Pero po, pag ginawa po talaga natin yan, no, manggigigil po lalo ang China dito. Pero maganda po yan sa part po natin, no, lalo po sa ating mga ordinaryong mamamayan. Kasi po, tataas po yung moral natin yan dahil po talagang pumapalag na tayo. Hindi po tulad ng mga nakaraan talaga. May naputulan na ng daliri, may nawalang mangingisda, binangga yung bangka nila ng barko ng China. Talaga pong yung mga inflatable natin talagang pinagbubutas. Wala po tayong nagawa kundi mag-maximum tolerance. Sana po talaga ay talaga pong may pangil tong batas na to. Sana po talaga ipatupad po talaga to ng Philippine Navy, no? Mas maganda nga talaga kung kasama pa rin yung Philippine Coast Guard, tapos Philippine Navy, tapos nakaalalay po yung yung US sa atin, no, para dire-diretso po talaga at talagang may puwersa po talaga. Ang ganda talaga nito, sana talaga mapatupad. Nakailang beses na kasing lumapit ang China sa baybayin ng Luzon. Pati sa Palawan na mamonitor na rin ang China. Pag to na pirmahan na ni PBBM, wala nang sabi-sabi, huli agad ang mga yan. This act will reinforce our sovereignty by establishing our authority over the archipelagic waters and ensuring that any passage through these waters is consistent with our national interest. May sapat na puwersa ang Pilipinas para may patupad ang batas. Pero syempre, katuwang pa rin dyan ang Amerika. Sa ngayon, may 12 tayong FA-50 fighter jet.
At inanunsyo na rin ng Philippine Air Force na bibili tayo ng 40 F-16 fighter jet sa Amerika. Well, napakalaking good news po nun, no? Talagang nag-i-improve na po talaga ang ating sandatahang lakas. At sana po talaga matupad po talaga lahat po to dahil po sobra na po talaga yung China. Hindi lang po talaga sa dagat sila na may merwisyo, pati po sa himpapawid na po talaga. At mismong sariling teritoryo natin ang kanilang pinapasok at sinasabi po talaga nila na teritoryo nila yun. At tayo daw po ang lumalabag talaga. Grabe. Grabe, sobrang imposible po talaga ng pag-uutak ng China. Talaga pong nakakainis na po talaga. Kasi sarili po talaga natin teritoryo yung kanilang pinapasok. At tayo daw talaga ang nag-i-initiate talaga ng gulo. Samantalang sila nga, di ba, nagpakawala pa sila ng flare doon sa atin, sa muntik pang tamaan ng ating eroplano, di ba, nung time na yon. Kaya maling-mali po talagang ginagawa talaga ng China. Sapat na para may paglaban ang Pilipinas kung magkagera. Our pilots have the necessary training and we are confident in their capabilities. Yes. What is most important here is the will to fight, the will to perform our mandate. It's happening right now not only in the maritime domain but also in the airspace. With what we have, we are good with them. Given the current capability of your Air Force, your Navy, and your Philippine Army, we are good with what we have. Given more, we can perform even better. Grabe, no, naka-alerto na lahat. Isipin nyo, dati maritime lang, ngayon po sa sa air na, no, pati Air Force na po talaga. Ibang level na po talaga tong China mga haras, no. Sana po talaga maback-upan din talaga tayo ng mga nakasuportang bansa sa atin, no. Lalong-lalo na po US para po talagang may pangilagan po talaga ang China sa atin. Pero ito po talaga, sinabi nga po dito na talaga pong kapag po talagang pumasok na po talaga sa teritoryo natin itong China, talagang hulihin na nga po talaga. Yun po ang dapat talaga. At dapat po talaga 24/7 na visibility sa ating mga teritoryo, lalong-lalo na po dyan sa Ayungin Shoal. Ganun po dapat. At sana po talaga ay talaga pong bumalag po talaga tayo dito kasi sobra na po talaga. Kumbaga long overdue na po talaga to. Dapat noon pa po natin ginawa to, yung ganitong hakbang, no? We are good with what we have. Given more, we can perform even better. Muli naman nangako ang militar na handa nilang ibuwis ang kanika nilang buhay, tektahan lang ang ating bansa. Been in pursuit of the mandate of the AFP and of our national interest. Those flares simply flared up the sense of patriotism in every member of the armed forces of the Philippines. Oo naman, kasi syempre hindi nga biro yun, nag-flare, di ba? Talagang manggigigil din talaga tayo. Syempre mas lalong yung pagka-Pilipino natin nun, lalo tayong kumbaga magi-spark talaga, lalo na po yung mga Air Force po natin na talaga pong ginawan sila ng ganun, di ba? Hindi po kasi biro yun, pag tumama po talaga sa eroplano yun talaga, talagang magkakos po ng sunog yun, talaga pong mag-plane crash po talaga. Ganun po ang pwedeng mangyari, kaya gago talaga tong mga Chinese na to eh. Hindi sila nag-iisip, no, although sabihin natin medyo malayo yun, no, pag tumama talaga yun, talaga pong magkakaroon po talaga ng disgrasya. Kasi kahit na nga po ibang bansa, kinokondena yung ginawa nila na yun sa atin, no. Lalong-lalo na po ang US, hindi po dapat yung ginawa nila na yun. Wala silang karapatan na palayasin tayo sa sarili nating airspace, no, sa ating mismong teritoryo. Sira ulo tong China to. The sense of patriotism in every member of the armed forces of the Philippines. We will not be deterred from continuing to perform our mandate of securing the integrity of the national territory. Our pilots will continue to take to the skies. We remain steadfast in our mission to protect our territory, even in the face of flares of intimidation. Marami pa rin yung nagagalit dahil di tayo pumapalag. Ang tanong ngayon, handa ba silang tumira na ng bala pag naisabatas na ito? Ano sa tingin niyo? I-komento sa baba ang inyong salubin. Well, sa akin po, no, wag naman bala. Kumbaga talaga pong pumalag lang po tayo in a way na hindi po tayo yung parang magsisimula talaga ng gera, no? Kumbaga, water cannon pwede na yon, saka itaboy talaga sila kasi po yun po talaga ang paraan para malaman po talaga ng China o maramdaman ng China na po hindi po tayo basta-bastang bansa na gagalon-galon nila. Lahat po kasi talaga ng bansang hinaharas ng China ay talaga pong pumapalag sa kanila. Hindi naman po sila nagdedeklara ng gera. Wala naman po silang ginagawang ganon. Kaya dapat lang po talaga
na tayo ay pumalag lalo't nasa tama tayo. Nasa sarili po tayong teritoryo natin. No, dapat talaga silang palayasin at kung talagang ayaw lumayas ay i-water cannon po. Mga ganon, wag naman po bala. Kasi pag bala po, iba na yun eh. Ibang usap na yun, no? Atin po nagawa ngayon ng reaction video. Maraming salamat sa inyo lahat. Ang video ni Melvs Cased. Nasa description po ang link ng kanyang video. Mag-subscribe kayo sa kanyang channel. Like this video. Subscribe din po kayo sa aking channel. Ingat po kayo lahat. Until next time. God bless and peace out. Bye.